Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel John Agner at welcome po sa aking Day 22 Daily Devotional ni Pastor Russell Ocampo. Para po ngayong araw ay ang devotion po natin ay panghuling series about full armor of God at ang topic po natin ngayong araw, August 18, 2024 ay Armor of God Prayer. At ang scripture po natin ngayong araw ay Ephesians 6 verse 18. And pray in the spirit of all occasions with all kinds of prayer and request. With this in mind be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Sa Tagalog naman po, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Teaching number 1. Prayer shakes the heavenly realms. Pag tayo daw po ay nananalangin o nagdadasal, hindi lang po yung puso o isipan natin yung magbubukas o magsishake o mayayanig. Ganun na din po ang heavenly realms o yung spiritual realms. And teaching number 2, prayer makes the angels busy. Ang mga panalangin daw po natin ay patungo kay Lord. But minsan ang mga angels po ay yung mga tagahatid ng ating mga panalangin patungo sa ating Lord. Ang mga anghel daw po ay siyang mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Hebrews 1 verse 14. Teaching number 3. Prayer brings our battles in God's court. Ang mga panalangin daw po natin ay dinadala o pinaglalaban natin sa God's court o patungo sa ating Lord. Dahil sa Lord naman po talaga ang dapat mag-decide sa mga panalangin natin. Sa mga inaas natin, sa kanyang na mga prayer, and minsan pa nga po nanghihingi tayo sa kanya ng advice kung ano yung dapat na desisyon natin sa mga gagawin natin, sa mga pangarap natin na gusto nating makamit sa buhay. Dahil ang desisyon daw po ng ating Lord o ang mga advice niya po ay walang sino man ang makakasira nito o makakatalo nito kahit man po ang kasamaan o si Satanas. Application number 1. Approach the throne of God where final decision are made. Lumapit daw po tayo sa trono ng ating Diyos at binibigyan niya po tayo ng decision natin bilang mga anak. Mag-pray daw po tayo ay hindi na po natin kailangan lumapit sa kung sino man. Lumapit na po agad tayo sa ating Diyos o sa ating Panginoon. Application number 2. A feel on behalf of the Lord's people. Sabi naman po dito na hindi lang po yung mananalangin tayo tapos para sa sarili lang po natin. Kailangan po pag nananalangin po tayo ay ipanalangin din po natin yung mga nasa paligid natin at lahat po dapat tayo ay nagbe-benefit pag tayo po ay nagdadasal. Kumbaga po ang pagdarasal po daw natin ay hindi lang para sa sarili kundi para sa lahat. Application number 3. As without ceasing using all kinds of prayer. Malalangin daw po tayo without ceasing or manalangin tayo ng walang patid. Gamit ang iba't ibang panalangin, ito po yung mga panalangin ng pagsamba, panalangin ng pasasalamat, panalangin ng pagpuri, panalangin ng paghingi ng pagpapatawad, at all types of prayer dahil po dinidinig po tayo ng ating Lord o ating Panginoong Hesukristo at niyayanag po nito ang heavenly realms dahil pinapakinggan po nila tayo. Discussion. Since prayer affects the heavenly realms, how can the truth improve our prayers habit? Para po sa akin, ang apekto po ng
pagkakaalam ko na ang panalangin po natin ay nayayanig ang heavenly realms, ay gusto ko na po na ang prayer ko po ay maayos, may disiplina o humbleness yung prayer ko po, at nasa ayos po ang gusto ko na din itong gamitin, and all types of prayer, dahil alam ko po na pag umabot ito sa heavenly realms ay nakikinig po ang ating Panginoon, pati na rin po ang mga anghel. Kaya po gusto ko po na maging maganda and maayos, may disiplina and humble ang pagdarasal ko po o ang prayer ko po. At ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.